Meron ako natutunan online na tingin ko useful para sa ating mga business owner, lalo na kung nasa service industry yung business mo. Ako meron akong tables and chairs rental business, meron din akong photo booth business, tapos co-owner din ako ng computer shop. So lahat nandun sa service industry. Tapos ito yung napakinggan ko. Kahit na anong effort yung gawin mo sa marketing, kung pangit yung product or yung service na ino-offer ng negosyo mo, wala rin mangyayari. Kasi madalas na narinig ko, pag mahina yung negosyo, kulang sa marketing, kulang sa ads. Pero minsan hindi naman talaga marketing yung problema. Minsan pangit lang talaga yung offer. Pangit yung product or yung service, magulo tayong kausap, mabagal mag-reply, late mag-deliver, o hindi worth it yung binabayaran ng client or ng customer. Tas doon nagiging delikado yung marketing. Kasi kung solid ka mag-market pero pangit naman talaga yung product or yung service mo, mas may expose lang yung negosyo mo. Yung marketing, multiplier lang yan. Kung maganda yung service mo or yung product na in-offer mo, mas dadami yung repeat clients at yung sales ng business mo. Mas dadami yung referrals mo, mas dadami yung magtitiwalang client sa'yo. Pero kung solid yung effort mo sa marketing, tapos pangit naman yung product or yung service na in-offer mo, mas dadami lang din yung bad reviews, walang uulit na client sa'yo, hindi mo nasusolve yung problema na meron sila. Kaya ito yung natutunan ko, tsaka ito rin yung ina-apply ko sa mga business na involve ako. Bago magbigay ng malaking effort sa marketing, so bago mag-focus ng solid sa marketing, siguraduhin na ayusin muna yung product or yung service na ino-offer ng business. Tsaka ito rin yung tinatry kong i-implement sa lahat ng business na involved ako. Diyan napapasok yung maraming bagay. Kung gaano ka-smooth yung experience ng client, kung gaano ka-professional kausap, gaano ka kabilis kausap, okay ba yung experience nila nung may transaction kayong dalawa. At yun, dapat worth it yung binabayad ng client kapag tayo yung pinipili nila. Kasi yun nga, kung yung product or yung service maganda naman talaga, baka yung mismong customer or yung clients mo pa yung mag-market para sa negosyo mo. Sila mismo yung magre-refer, sila mismo yung mag-iiwan ng good reviews. Yun, walang kwenta yung effort sa marketing kung pangit yung product or yung service na ino-offer.